Bulaklak sa buhay ay kailangan ng magkakulay ang mundo. Bulaklak sa buhay ay kailangan ng magkakulay ang mundo. Hello, fantastic friends! Narito pong muli ako ngayon para turuan po kayo kung paano po gumawa ng realistic rose flower gamit po ang plastic bags. So ito na po, gupitin na po natin yung kulay green. 3 piraso po ito. At saka po natin ibuka. Kailangan po natin itong 1 ply na kulay black. Isisilid ko po ito dito sa isang kulay green. At saka po natin ipapatong yung 2 pang natitirang kulay green. Ginagawa ko po ito nang sa ganun po, maging pantay po yung magiging kulay ng ating dahon. So ayan na po. Pagsamahin na po natin. Ito naman po yung para sa magiging bulaklak natin. Isilid na po natin yung kulay white sa isang orange para maging pantay din po yung kulay ng ating bulaklak. Saka po natin ilagay magkabilaan yung natirang 2 pirasong orange. Ayan, ready na po siyang plantsahin. Ngayon, kumuha po ako ng Manila paper kasi naubos na po yung calendar ko. Lagay na po natin yung kulay green at plantsahin. Hagurin po sa loob ng 8 hanggang 10 segundo. Baliktarin. At katulad din po nun, 8 hanggang 10 segundo. So ayan. Wait lang po kapag nakita nyo pong may ganito, may kulukulubot, kailangan pong ulitin. Nang sa ganun po, ma-reach natin yung makinis na texture. So ayan na po, okay na po siya. Next na po natin yung para sa bulaklak. Ito, katulad din po ng nauna, parehong oras din po. Baliktarin. At sa loob ng 8 hanggang 10 segundo. Ayan. Ulitin pa po kung kinakailangan. Kasi kung medyo kulubot po, hindi po pwedeng gawing bulaklak. Kailangan makinis po siya. So ayan, okay na po siya. Ready nang gupitin. At heto na po yung ating nagupit. I-fold na po natin. Sundan nyo lamang po mga ka-fantastic. Ayan, ganyan lang po yon. Ulitin po natin para maintindihan nyo po. Ayan, ganyan. Isang tupi, pangalawa, pangatlo. Ayan, 3 tupi po. Ayan. Ito na po yung para sa gitna nating petals. Ayan, ganyan po yun. Next naman po ito para sa petals na hiwa-hiwalay. Ayan po. Ito naman po yung para sa dahon natin. Papakita ko lang po sa inyo para sabay-sabay na po kung paano po paggupit. Ayan, ganyan lang po yon. Ito naman pong para sa gitna natin na 2 piraso. Pakurbahin po natin. Ayan, ganyan lang po yon. Ginagawa ko po ito para madali po siyang ibilog sa gitna ng ating rose.
Next na po natin itong mga single petals. Gugupitan ko po yung gitna ng bahagya. Saka ko po pagdidikitin yung bawat dulo. Dahil ang gagawin po nating rose flower ay yung hindi pa po masyadong nakabuka. Tuloy lang po natin mga ka-fantastic. Ayan. So next po natin gagawin ay kukulutin po natin ng isang beses dito sa gitna po ng ating petals. Bahagya po natin padaanan ng apoy sa ating lighter nang sa ganun po hindi po siya mapunit. So ayan, ganyan lamang po yun. Ayan, next na po natin gagawin ay pakurbahin po natin ng paloob yung ating petals. Ayan, kung mapapansin nyo, para siyang magiging maliit na bangka ang itsura. Ayan, ganyan lang po yun. Tuloy lang po natin lahat. So, kumuha po ako ng alambring makapal. 10 inches lang po. Baluktutin po natin yung dulo. Nang sa ganun po, pakakapitan natin ang ating pinaka-ovary po. So, ayan, balutin po natin ang plastic bag. Saka po natin itali ng ating sinulid. Sa ganun po matibay at hindi po siya basta-basta matatanggal. Ayan, ganyan lamang po yun mga ka-fantastic. Saka po natin gupitin. So, heto na po, ilagay na po natin yung pinakagitnang petals. Idikit na po natin ng ating glue. Isa-isa na po nating ilagay yung bawat petals. Pabibilugin po natin ang bahagya. Ganyan lamang po yun mga ka-fantastic. Ayan, ganyan lang po. Next na po natin itong isa pa. Dikitan po natin ng glue stick. At isa-isa na rin po idikit doon sa gitna ang ating petals.
So ayan, okay na po siya. Padaanan po natin bahagya ng apoy. Nang sa ganun po, may ayos natin yung hugis dito sa bandang ilalim bago po natin ilagay yung single petals. So ayan po, isa-isa na po natin ikabit yung single petals. Lagyan ng pandikit. Ganyan lang po yun. Alam niyo po, order po ito ng isa kong kaibigan. At request niya po, hindi pa masyadong nakabuka. Kaya ganito po yung ginagawa ko. Nagustuhan niya daw po kasi yung ganoong bulaklak. Napansin ko nga po parang ang ganda niyang tingnan kapag hindi pa siya masyadong nakabuka. Ayan, ganyan lang po yun mga ka-fantastic. Sundan niyo lamang po. Ito na po yung last petal. Mabubuo na po natin yung ating rose flower na hindi pa po masyadong nakabuka. Ayan, ayusin lamang po natin yung pagkakadikit. Ngayon naman po, padaanan natin bahagya ng apoy nang sa ganun po, mas lalong kumapit at maayos po yung hugis ng ating bulaklak. Ayan, ganyan lamang po yun mga ka-fantastic. Alam niyo po, kapag natuto po kayo nito, pwede niyo pong gawing business ito. Kasi marami pong mahilig sa bulaklak, lalo na po yung rose. Ang kagandahan po nito, maliit lang po ang puhunan. Kailangan lamang po dito, sipag at tiyaga. Ngayon, gagawa na po tayo ng dahon-dahon dito sa ilalim po ng ating rose flower. Ayan, ganyan po yun. Ayan, tingnan nyo po. Ito, may nagupit na po akong 2 pirasong kulay green para dito. Gugupitan po natin ito ng pasigsag. Ito naman pong isa.
Gupitin po natin. Dahan-dahan lamang po ang paggupit dito. Nang sa ganun po, hindi po natin maidiretso at baka po maputol ng tuluyan yung ating maliliit na dahon-dahon. So, ayan po yun. So, ito na po. Ikabit na po natin. Ayan, ikabit na po natin yung isa pa. Lagyan po natin ng glue stick para maikabit po ng maayos. So, ito na po. Nagawa na po natin yung ating bulaklak. Sunod na po natin yung mga dahon niya. Lagyan po natin ng maliliit na giting-giting. Ngayon naman, lalagyan po natin siya ng lines para maging realistic po ang ating dahon. Ngayon naman, kumuha po ako ng 6 cm long na manipis na alambre. Pupuluputan po natin ng kulay green. At ito po ang gagawin nating tangkay ng dahon. Ngayon naman, ikabit na po natin yung tangkay. Mapapansin niyo po mga ka-fantastic na sa ibabaw ko po nilagay yung alambre instead po na sa ilalim. Kasi gusto ko po maging matibay siya. Ayan, sundan niyo lamang po.
Pagkabit-kabitin na po natin yung 3 pirasong dahon. At ilalagay na po natin ito sa ating rose flower. Puluputan po muna natin ng kulay green na plastic bag itong tangkay ng ating rose flower. At kung mapapansin niyo po, medyo pakakapalain ko po dito sa pinakapuno niya para maging realistic look din po siya. Ngayon ikabit na po natin ang mga dahon niya. Malapit na pong matapos ang ating rose flower na realistic. Nagawa na po ang realistic na rose flower na yari sa plastic bag. Fantastic! Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe na rin po ng aking channel. Mag-like at mag-comment at share nyo na rin po para marami pa pong matuto. Click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang tutorial videos. Maraming salamat po. God bless you all!